and Mr. Osman Pumikpik. Ito po kayo din sa harap. Saludo po kami sa inyong katapangan. I'd also like to call on Attorney Howard Calleja, the executive producer of Film Delivery. And of course, I'd also like to acknowledge the team that helped put together this awesome film. Si Nana Boksani, the director of photography. Yan. Ivan Torres is also the director of photography, in charge of the underwater and the drone shots. Of course, Mr. Chuck Gutierrez, the producer and film editor. Ardel Gilotti, the live sound recordist. And Mr. Emerson Texon, musical scorer. A big round of applause for the people behind food delivery. Okay, magkakaroon po tayo ng panel discussion. Siguro mga 10 to 15 minutes, and then we'll also field questions from the crowd. There were people who were trying to make sure that this film would not be seen in the Philippines or anywhere else in the world because the truth is so powerful. So now let's start with the film director, Zubig Baruto. Walk us through your thought process, your approach to this particular film. Yung naging atake mo, because you were also being attacked online, a lot of people claiming that this film is plain and simple propaganda. But talk about your creative approach of this. So after witnessing several harassments and reports of Chinese militia vessels chasing our reporters, our fisherfolk, it really dawned into us, we have to do something and stand. We are storytellers. In our humble offering, maybe we can do something. So Chuck and I thought of a common ground to bring people together and bring the issue closer to the gut, which is why we thought of the food delivery. When we had a meeting with J7, are you here, sir? We explained to him our intention, and of course they were welcoming, but we have to go through the process of seeking permits from the Armed Forces of the Philippines, from the DND, and the Maritime Security Council. So that took time. We waited for months, and that's another film in itself, describing how difficult it is to get permits from our government agency. But during our time in waiting, we spent so much time with Carnel and Ka Osman, our boat captain. And this is their first time to see the film, and I'm also curious, what are their thoughts? Because for us, of course, this is our journey, our discoveries. We are lending our hearts and our instincts. We feel that our curiosity is the same as your curiosity as well. But for them, this is their life. They're living it day to day. And I'm also curious to know, seeing their story on the big screen, what are their thoughts? Sige po, kasi kanina nakita natin yung kwento ni Sir Arnel at ni Sir Osman. So maganda matinig natin sa kanila mismo. By the way, si Sir Osman, parang sanay na sanay kayo sa camera kanina. No? Maganda ng mga jokes yung bumenta lahat. No? Pero what do you think of the film? Ano po ba tingin nyo? Naman sa akin, salamat ako, lalo na po ni Sister Rod, na siya din po ay sa amin talaga nagpursige na makapunta po kami dito upang mapanood ang pelikulang ito. Kaya kami nagpasalamat sa lahat ng mga sumuporta. Sa akin lang po na nagpasalamat kami na nakita din ng mga tao at napansin nila ang mga kalagayan ng mga mangisda doon sa Subic at hindi lang sa Subic, sa buong Pilipinas. Alam din po naman natin na dyan sa West Philippines, mas lalo na sa Scarborough, na marami pa kami karanasan dyan na binubumba kami ng tubig. At yung mga tauhan ko noon, parang nakaturuma na. Minsan, nakaranas pa kami noon ng tinitigan kami ng mga China ng mga baril. Tapos binumbahan kami ng tubig, halos masira yung bangka namin. Tapos yung mga tauhan ko, yung pinagpalo pa dito sa ulo ng mga yung mga China Coast Guard, yung kanilang mga sundalo.
Tapos yung mga isda namin pinagkuha-kuha, yung mga, tapos apag-apagan na lang yung isda namin, kaya ako ay pasalamat din na medyo na ng mga tao na kung paano kami naghirap dyan sa West Philippines Sea, mas lalo na po na ngayon dyan sa Scarborough, hindi na po kami makapasok. Kung may bagyo, magtiis lang po kami doon sa mga payaw kahit ano kalakas, kung ano mangyayari sa amin, Diyos lang ang nakaalam. Kasi yung sa Scarborough, yan yung mga namin, yun yung parang shelter namin dyan. Kung may mga bagyo, dyan talaga kami makapagtago. Yan ang safety na safety kami. At saka, dyan sa Scarborough, pag halimbawa, walang dawi sa mga payaw, dyan kami mag-isda, talagang sigurado ka talaga na makahuli ka ng maraming isda. Lahat ng klaseng isda na dyan sa Scarborough. Kaya nga, parang pinipilit ng China na angkin nila. Kaya ako ay nanawagan sa ating sa mga sa gobyerno na talagang natin na yung kumilos na talaga na talagang sige na kasi sa atin naman talaga yan eh. Yan, tapos talaga takot ang talaga ngayon. Buti pa yun noon, makapasok kami doon sa sa labas. Pero sa loob hindi kami makapasok. Ngayon, grabe sobra na sila kahigpit kasi 30 miles galing doon sa Scarborough. Nandun na yung mga barko nila, yung Chinese Coast Guard at saka yung Chinese Navy nandoon. Malayo ka pala sa 30 miles sa palibot sa Scarborough, hindi ka na pwede yung malapit. Kaya kung napansin ninyo yung mga taong nawala, 4, makikita sa rin eh. Paano makita yung 4 na yun? Na kami mismo, hindi kami makalapit sa Scarborough. Kaya sa palibot sa 30 miles, at alam ko nakikita nila yun, kaya hindi nila pinapansin hanggang sa abutan na lang namatay yung 4 na bangka na yun na hinaharap namin na ang kanilang mga pamilya ay talagang na lamang ang kanilang kalungkot. At kami din po ay nadismaya kami. Gusto man kami hanapin doon sa bandang 30 miles palaot doon, kaya wala na hinaharangan kami. At ilang beses na may nalubog kami doon na mga Pilipino, yung mga Chinese Navy at saka Chinese Coast Guard. Tinitingnan lang nila yung mga bangka na yung may nalubog noon. Hindi man nila tinutulungan, kaya doon namin nakita na wala talaga din silang talagang pasensya na kung mayroon magkamaghanap ng China kasi talaga masama lang talaga loob namin. Yung mga kapatid ko, natulungan noon, yung mga binumba kami tuwing mga nakaraan. Lahat na lang na yung pambubuli nila sa amin, parang hindi na talaga makatao. Yung struktura minsan, yung mga tauhan ko noon. Yung mga bao nila, ipagtapon-tapon pa nila. Hahabulin nila sa kailang mga rubberboat. Pag mahabol nila, batukan sa ulo. Yan ay makaranasan namin talaga, pero ngayon ang grabe kasi hindi ka na talaga pwede makapangawin doon. Mismo bagyo, hindi ka na pwede magtatago. Kaya yun ay ako nanawagan na tayo ay magtulungan talaga na mabawi ang West Philippines Sea. Mas lalo na po ang Scarborough kasi napakayaman ng isla yan na hindi pwede ibigyan natin sa China kasi sa atin naman talaga yan. Kaya nga, ang West Philippines Sea, atin to. Pakinggan din po natin yung mensahe guys sa isa po sa mga bayani na kita natin yung kanyang katapangan. And of course, baka makalimutan natin yung mga sundalo at Coast Guard personnel. Talagang nakikipag-bakbakan dito yung bakbakan na as in bakbakan, pero they are the front lines of our defense of our sovereign rights. Yung po masasabi ko sa inyo na masasabi ko sa inyo din sa kanyang matutulungan ninyo. Yung masasabi ko din, sabi niya sa kapitan ko, hindi na tulong sa hindi. Kung masasabi mo. Si Sir Erlen, baka mas gusto niya action no? Kaya sa salita. Pero again, maraming salamat po sa inyong katapangan. Of course, before we field questions from the audience, I'd also like to ask si Attorney Howie Calleja. Basically, what takeaway would you like the viewers to have after watching this film? Ano yung gusto niyo mensahe iuwi nila? Thank you, Christian, at thank you muna sa grupo ni Baby Ruth, ni Terry, at saka ni Chuck, because when they brought the film to us, together with Justice Tony Carpio, who's in the forefront of the fight for the West Philippine Sea, talagang we were so happy kasi gusto talaga namin to, from fighting from the arbitral award, from fighting it legally, internationally, we can fight it with the hearts of the people. So sana
ang takeaway dito is malaman ng tao, hindi lang ito about water, hindi lang ito about lines or territory or 9-9 na pinag-aawayan abroad, but really this is the life and soul of our country. Ito po yung kabuhayan natin, kabuhayan ng tao, and I hope this documentary can be the start of mas marami pang pelikula, and myself and our outfit together with my co-producer here, Alvi, would be more willing kung meron siyempre mag-sponsor at tumulong sa amin. Gagawa pa tayo ng maraming documentary at maraming pelikula, and I hope since this is the first public viewing, please tangkilikin po natin ang food delivery straight from the West Philippine Sea. It will be shown here, Rockwell, August 1 to 8, and other cinemas. Hopefully, the other cinemas would be as brave as Rockwell to show it as well. Leader natin, pati yung mga pseudo-commentators online na sinasabi, Pilipinas pa nga yung bully dyan, no? Huwag nadidinig yung mga ganon. Yung parang binabaliktad yung kwento. Ano yung tumatakbo sa isip niyo? Mukhang hindi lang sumagot si Sir Osman. Ayaw sa China. Yun nga po, nakakalungkot na para pang ang palabas ng China, parang ang Pilipinas pa ang laging may kasalanan. Yun nga ang parang napansin ko na para bang nakareharian na talaga sila sa Pilipinas. Kaya nga, ako, pero nga napasalamat din pala ako sa mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard, sa mga maritime, sa mga hukbong pagdagat ng Pilipinas, kasi sila ngayon ay active sila na talaga nag-ano sila sa amin kung may mga nasiraan, nandiyan din po sila, ang ating mga sa dagat. At sa lang ang aking panawagan na ang ating Pangulo ay talaga yung natin ba na talagang na yung West Philippines yung masyado po, talaga Scarborough, kasi yung mga sa mga bangka talaga sa Subic, parang na kami nung dati na yung sa Scarborough, hindi pa nila yan talagang sinipitan. Hindi ba naghirap ang mga bangka, yung mga isda, pero ngayon talagang halos nabaon sa utang kasi wala kami iba kalapitan na talaga, kasi pag walang gawin yung sa Payaw, talaga mapilitan kami sa Scarborough, pero ngayon hindi nga talaga pwede. Kaya nga, yun lang ang panawagan namin na sana sana yung kung ano gagawin sa China, hindi kasi pwede girahin natin dyan, malipag sa China. Kaya, yun ko, hindi, suntukan lang siguro sa isa. Laban talaga ako, kahit maliit ako. Kaya, wala na, hindi ka talaga hindi na maganda. Basta huwag lang tulungan, madami sila, isa-isa lang. Kahit yung pinakamalaki sila, labanan ko na lang sa sobrang galit ko talaga sa kanila. Kasi, isipin mo ilang business kami dyan na gusto pumasok. Magkano puhunan namin sa bangka namin, minsan amot ng 150. Tapos, pag wala kami sa Payaw, hindi kami makapunta doon. Paano namin bawiin ang aming yung mga gastos palaot? Minsan, maisip namin, imbes magastos kami ng 150, pagbalik namin, 80 na lang ang aming nakita. Lugi pa. Pagdating, awayin pa kami ng mga pamilya namin. Naghirap na kami sa laot ng 12 days. Tapos, pag-uwi namin, wala pa kaming sa kita dahil ang Scarborough ay hindi na talaga pwede papasukan. Yun lang kasi kinaasahan talaga, lalo na po kung sa Malis, ang Scarborough ay napakarami po, napakayaman ng mga isda. Lahat ng klase isda, makikita nyo dyan sa Scarborough. Kahit hanggang dito lang, manglambat ka, daming isda. Lalo na siguro ngayon. Pero alam ko, ang nagkinabang doon, China lang siguro ngayon nagkinabang. Kasi wala ka talaga makapunta doon. Kaya, yun ang panawagan ko sa na hindi ko alam kung ano gagawin dyan. Sa Scarborough kung paano natin mababawi yan. Kaya ako salamat ako. Ngayon na medyo na rin ang ating gobyerno na talagang sila din ay alam ko nakita ko ang kailang papursige na ipaglaban ng West Philippines. Panalangin natin sa Diyos na mabawi pa natin yan ang Scarborough. I'd just like to add that we were supposed to premiere this a few months ago, but for some other reasons, external reasons, hindi natin show. Pero siguro alam nyo na rin kung bakit. But I'd like to grab this opportunity, especially I see Madam Ambassador from New Zealand. Thank you. Because let's give them a big hand.
Actually, this is a Filipino film, but it was really premiered in New Zealand. So salamat po, maraming pong salamat, Madam Ambassador. With the courage of the people from New Zealand in the festival in New Zealand, we gladly won the Dock Edge Festival. And we hope you pray for us, and we are on our way, hopefully, for our campaign for the Oscars for next year.